Amid questions on food prices and supply, we are joined by Jason Cainglet, Executive Director of the Samahang Industriya ng Agrikultura or SINA. Good morning, Jason. Thank you for joining us this morning. Good morning, Ms. Pauline, and to all the viewers watching the program. Okay, so first of all, kamusta na po ba ang kalagayan ng ating mga magsasaka ngayon na mahigit isang buwan na po itong krisis na ito? Ang sitwasyon ngayon is wait and see sa ating mga farmers. It just so happens, sabi nga sa intro mo kanina, there is really no problem sa supply. Kaka-harvest lang ng palay, humaharvest ngayon ng mais, and then yung vegetables ay peak talaga ng panahon pagka ngayong summer. There is actually oversupply, and we've heard news about mga nabubulok na mga gulay sa mountain province and in some areas. Chicken, for one, grabe yung sobrang supply niya. Farm gate is down to 80 pesos. Ibig sabihin, it's even below production cost. Pork is also around 190 farm gate, which is also around the production cost. So, ibig sabihin, there is really no problem as far as supply is concerned. Ang problema talaga natin ay yung disconnect between farm gate, pagdating sa retail, tumataas siya kahit hindi pa naman siya dapat tumaas. Lalo na ang imports because yung imports ay matagal ng stock yan. No? Yung mga pork imported ay nasa cold storages. Yung mga bigas ay matagal na nasa warehouse. And yet, even DA admitted na may pagtaas yung mga imported products, especially rice and pork. Well, sir, ito na po ang ikalawang linggo na rin naman ng may rollback po pagdating sa presyo ng petrolyo. Masasabi niyo po ba na malaki kahit papano yung magiging impact niyan sa production costs ng mga magsasaka? Kahit bumaba siya ng 20 pesos by tomorrow, that's still double the price ng diesel at malaki pa rin ang tinaas sa gasoline. So, in terms of production cost, at least 50% ang itataas niya come planting ng ating mga farmers next month. Kaya, as I said, it's crucial na yung next 4 weeks, farmers should be assured and encouraged to farm if they see na merong government support coming. Imagine, from 60,000 per hectare production cost sa palay per hectare, they would be needing around 100,000 this time. Yung corn, ganun din, from 80,000, they're expecting around 120,000 per hectare sa production cost. Ibig sabihin, malaki talaga yung dinagdag, and yung ayuda, as we all know, it's little and marami pang din nakakatanggap. The 10 billion na in-announce ng government is just, sabi nga nila, 2,000 each per farmer and per fisher cook. Napakaliit. So, ang kailangan talaga is sustained support para ma-encourage ang ating mga farmers to continue planting by next month and June. Kasi kahit po bumaba ang presyo ng petrolyo, patuloy rin po ang pagtaas ng presyo ng urea, pati na rin ng iba pang fertilizer. Magkano na po ba ngayon, Sir Jason, ang urea? At may nakikita ba kayong posibilidad na bababa ito sa mga susunod na buwan? Unfortunately, wala tayong control sa presyo ng urea because these are mainly imported. Tumaas siya from 800 to 1,000 per bag. So, malaki siya. No? If you're using 10 bags sa isang hectares, that means additional 10,000 kaagad. Fertilizer pa lang. So, talagang malaki ang itataas ng ating mga farmers sa kanyang gastos. And we're hoping na yun ang maintindihan ng government. It's better na suportahan sa production pa lang instead of pabayaan ng farmers. Magti-trickle down yan later sa presyo, sa supply, and ang pinakamasaklap na mangyayari kung sakasakali is again, we would be relying on imports for our food needs. Ang sabi po ng ilang mga ekonomista sa third or fourth quarter pa daw mararamdaman po ang epekto nito sa merkado. Pero base po sa kasalukuyang sitwasyon, Sir Jason, aling mga agricultural products po ba ang nakikita niyong tiyak na tataas na ang presyo sa mga susunod na linggo? Sa ngayon kasi yung palay, magtatanim pa lang ang farmers natin. So, yung aani sila around November, dun pa lang talaga magre-reflect kung magkano yung tinaas ng production niya sa magiging presyo. So, ang sinasabi natin, there is really actually no reason sa ngayon na magtaas. Yung imported, sinasabi nila tumataas. But in fact, sa hearing sa Senate, inamin ng importers, they can sell rice at 45 per kilo kasi ang landed cost, despite itong oil price increases,
na-maintain siya between 30 to 35 pesos. So, ibig sabihin, manageable pa as far as imported rice. Yung imported pork, ganun din. Ang sinasabi ay they're getting it at $2.90. Ibig sabihin, that's 180 pesos. So, mura pa rin siya. In fact, ang kailangan talagang minomonitor ng ating government, yung farm gate to retail at yung volume, yung imports to retail. I think pag yan na-solve natin, malaki pa ang ibababa ng presyo on its own. Kasi nga, ang gap is between 100% to 120%. Pag yung gap sa farm gate to retail, napababa mo to 60%, which is yun ang ideal, mas malaki pa ang ibababa ng presyo natin sa mga pamilihan. Well, speaking of imported products, pagdating po sa imported pork, chicken at corn, tutol po ang sinag sa panukalang pagbaba ng taripa when it comes to these items. Ano po ba yung nakikita nyong banta sa ating local agriculture kung ibababa po yung tariffs? Sa ngayon, reduced tariff na tayo since 2022. Ang talagang problema, again, yung minura at binagsak na presyo ng imported products, pork, chicken, and rice, hindi siya nagre-reflect sa retail. In fact, ang bigas, we've been imposing MSRP. Ibig sabihin ng government has to intervene para mag-set ng maximum retail price kasi nga, hindi nagre-reflect o hindi natatranslate yung murang imported sa murang retail. And that has been going on for the past 3 years. Kaya sabi natin, walang data to support na yung pagbaha mo ng import would mean mababang retail price. Sinabi ng NEDA rin, yung impact ng tariff reduction, hindi ganun kalaki ang binaba as anticipated. In fact, sabi natin, because of the problema sa value chain ng Pilipinas, talagang may bara in the middle. Yung transfer cost, yung logistics cost, yun ay dun pumapatong ang presyo kaya pagdating sa retail mahal. So dahil nga walang regulation sa gitna between farm gate and retail, it's been our problem ever since. So sabi natin, hindi solusyon lagi ang pag-import. Lalo ngayon sa panahon ng crisis, napaka-delikado na you rely on imports sa panahon napakataas ng logistics cost and even oil. Kasi ang imports is oil dependent. Napakamahal ng biyahe ngayon. Bumabagsak pa ang peso versus dollar. Kaya eventually, hindi siya magiging strategic if we continue on relying sa imported food products natin. At dahil din po sa krisis na ito, umabot na po sa punto na nahihirapan ang mga magsasaka na maibenta yung kanilang ani po, lalo na sa Benguet, dahil pinalala pa nga po ng mataas na presyo ng petrolyo, kaya hindi po makabiyahe yung ilan ng mga traders papuntang Metro Manila, pati na rin sa ibang mga merkado. Malaking problema pa rin po ba ang oversupply hanggang sa araw po na ito? Well, yung oversupply na magnify kasi hindi kinukuha. Ang problema natin, may mga lugar na wala namang supply ng cabbage, ng tomato, ng onions, and even carrots. Ibig sabihin, na-stack lang siya sa different parts ng mountain province, hindi siya na ibababa. So, yung oversupply, as far as nababarat yung ating mga farmers, it's a big concern. Pero pag binaba naman dito sa Manila yung mga gulay, hindi mo naman makikita na mura siya. I mean, if you're getting tomato at 5 to 10 pesos farm gate, dapat you'll see tomatoes here at only 20 pesos. Ang cabbage, ganoon din, you should see dito at 20 pesos lang din kasi 5 pesos, 10 pesos na lang ang bentahan sa mga bagsakan at sa mga trading hub. So, again, hindi nagre-reflect yung burden ng farmers sa oversupply niya na nababarat siya. Pagdating dito sa palengke, mahal pa rin. Hindi nakikinabang yung consumers dun sa burden ng ating mga farmers. So, Sir Jason, ano po kaya yung nakikita niyong solusyon dyan, para naman matiyak po natin na hindi rin masasayang yung ani ng ating mga magsasaka? We've been telling government, kunin yung talagang sa ngayon, dahil ang mga traders, sa laki nga ng patong ng gasolina, and then actually ang kabilang mukha nun, mataas ang diesel pababa ng Manila. Pagdating sa Manila, yung purchasing power ng mga consumers talagang lumiit. Namimili pa rin ng mga tao pero they just buy half kilo,
imbis na 2 kilos, imbis na 1 kilong kamatis, they just buy 4 to 5 pieces kasi nga talagang lumiit yung value ng hawak ng pera. So, it's a problem talaga na tumagos na, no, sa side ng consumers. Ang solusyon talaga, government should intervene, sila ang magbaba ng produkto and then buy at ideal farm gate. Ang problema natin ngayon, Miss Pauline, unfortunately, etong mga rescue buy, nire-rescue yung mga products pero nababarat ang farmers natin, ano? Unfortunately. Kaya, kumbaga, it's a feel-good move. You rescue the products, you rescue vegetables. Yung aim mo, ideal, kumbaga, worthy naman, ano? Natulungan mo yung farmers. Unfortunately, yung mga sinasabing rescue buy, sa mababang presyo pa rin na binibili sa farmers, yung mga produkto. So we're hoping yung mga susunod pang rescue buys, yung susunod pang mga efforts ng private sector, bili naman sa tamang presyo, no? Sa ating mga farmers para kahit paano may kita sila na magagamit nila in the coming days. So kumbaga, hindi lang po sapat na maibenta yung kanilang mga ani, pero sana naman wag din po sila baratin, ano, at bilhin po ito sa nararapat na presyo. Pero Sir Jason, kasama naman po sa ilang intervention ng gobyerno ay yung pamamahagi ng financial assistance of 2,325 pesos sa bawat farmer po, pati mangingisda. Sapat na tulong po ba yun? Nowadays, gano'n na po ba kalayo yung naaabot ng 2,325 pesos para sa isang farmer? Start natin sa mga mangingisda, Miss Pauline. Yung 2,000 is only good for 4 days or 5 days kasi ang dinagdag na krudo is 60 pesos ngayon. Dahil bababa bukas ng 24 pesos, it's between 60 to 70 pesos ang dinagdag prior sa conflict sa Middle East. And if they're using 5 to 10 liters ng diesel sa kanilang pagpapalaot daily, ibig sabihin, it's an additional 600 to 1,000 sa crudo pa lang. So if you're giving them 2,300 and yung additional na 3,000 do sa original na 100 million, that's just 5,000. So yung 5,000 mo is just good for 2 weeks sa ating mga mangingisda. Sa mga farmers naman, again, kung 2,000 lang and the 5,000 na do sa 100 million, it's just 7,000. And they need sa ngayon, sabi nga natin kanina sa ating calculations, farmers need an additional 30,000 sa kanyang next cropping sa palay or even sa mga vegetables. Ganun kalaki yung kailangan niyang idagdag sa kanyang gastos. So yung 7,000, talagang hindi siya encouraging signs sa ating mga farmers na magtanim. We're hoping at least may support sila na 30,000 to 50,000 per farmer para lang ma-assure na yung gastos niya sa additional cost niya in planting palay, in planting vegetables, in raising pigs and raising chicken, hindi magkakaproblema by the last quarter. Kasi nga, pag talagang malulugi siya, mag-iisip siya kung magtatanim pa siya o mag-aalaga pa siya ng mga hayop in the coming weeks and months. All right. Well, thank you very much for sharing your insights with us this morning. That was Jason Cainglet, Executive Director of the Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG. Good morning po sa lahat din. Thank you.